Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? It's a beautiful day, beautiful morning. Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis ang pagbati po natin ng matamis na umaga. Great, fantastic morning. Nasaan ka man ngayon, best friend? Humihigop ng kape o kaya naman ikaw ay umiinom ng malamig na di kulay malamig na kape. Ayan, nasaan ka man sa mundong ito, kapatid? Great, fantastic morning. At ngayong araw po ay ikaw ay nakikinig sa atin pong palatuntunang gising, matamis ang buhay. At dahil po matamis ang buhay, anywhere around the world, we would like to see you sa atin pong palatuntunang gising, matamis ang buhay. Nasaan ka man sa oras na ito, kapatid? Bagong gising ka man, nandito ka man sa Isabela, sa Pilipinas, o sa ibang parte ng mundong ito, salamat sa technology. Naririnig mo ako at nakikita mo ang beauty ko. Ayan. At ngayong araw, kapatid, dahil tayo po ay nagse-celebrate sa buwang ito ng buwan ng wika. Pag-usapan po natin ng mga 20. Parang hindi 20 at saka parang hindi bago itong mga salitang ito. Pero ang sabi po ng research, ito ay mga salita. Na buhay sa ating wika. Parang maalala ko last year pinag-usapan po natin yung salitang dagitab. At kung ikay nanood, nakinig, sa yung isang kanta, yung pasilyo, ayan ang ginamit na salita, dagitab. Fantastic day! Ngayon po, pag-usapan po natin ng mga 20 ng mga bagong salitang Filipino. Yan. At bakit mahalaga ba? Bakit ba pinag-uusapan natin itong mga salitang ito? Actually, tinitignan ko po, hindi naman talaga bago itong mga salitang ito. Pero bakit sila na-identify na mga bago? Ayan. At paano nag-evolve ang mga salitang ito? Saan ba galing yung ating wika? May mga salita ba tayo na hiram galing sa ibang bansa? Siyempre meron. Ngayon, bakit ginagamit natin itong mga ito at tanggap? Tanggap na ngayon po itong mga salitang ito. Ngayon, tingnan din po natin, Sabi natin, buhay na buhay ang wika. So, may mga salita na minana po natin mula sa ibang mga wika. Ganon din na mga salita na nagkaroon ng ibang ibig sabihin, pero actually ito yung mga kinuha po natin, pamana, kinuha natin nakikita natin sa environment po natin, at meron din pong mga salitang pang-edukasyon, diba? May mga ganun-ganun pa, Meron din pong mga salitang pang-pagbabago at marami pang iba. Huwag po kayong aalis. Masaya po ang kwentuhan natin. Best friend Lily Garcia po ang iyong kasama. Nandito ka sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Katangi-tangi ka, kahit pa kanino kang ikumpara. Katulad mo'y walang kimig
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pag ganitong buwan ng August, since ang focus po natin ay wika celebration, kahit po sa mga eskwelahan, ay ang mga lessons sa mga teachers, ang mga activities na ipinapagawa ay galing sa mga tema tungkol po sa wika natin, At as of 2025, ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF po ay wala pong release, na official list ng bagong mga salita as of 2025. Yan, walang mga Filipino words. Pero, may cambio ulit, Pero instead, ang Komisyon sa Wikang Filipino po, tuloy-tuloy na nag-update ng mga wikang Filipino updated online, nagdadagdag sila ng mga bagong salita mula po doon sa Philippine languages natin, mga technical fields, mga salita na ginagamit sa pang-araw-araw na salita ng mga Pilipino. Yan po ay ayon sa KWF Dictionary. Ngayon, ito po yung mga latest, o kaya yung mga trending na mga Filipino words and expressions na bago na we would say naging very much welcome at naging ginagamit po natin, nire-recognize at ginagamit at tinatanggap ng mga KWF experts. Halimbawa, yung salitang deserve. Deserve yun, deserve. I deserve this. Pero sa halip na sabihin na deserve mo yan. Beshi. Yan ha. Ano pa? Awit. Actually, yung word na awit, meron ng ibang ibig sabihin yon, Hindi na yung awit na kanta. Lodi. Idol. Lodi na ang tawag nila. Pet malu. Malupit. Pet malu. Werpa. Power ang ibig sabihin nun, best friend. Tinitingnan ko nga yung iba rito, parang hindi ko alam ang ibig sabihin, pero teka, werpa, power, sana all. Na sana all, hindi na yung sana, S-A-N-A at saka A-L-L. Ngayon, ang term na yan ay sana all, S-A-N-O-L. Meron pang abbreviation yan, na all. Yun, na all. Pero ibig sabihin pa rin nun, sana all, sana lahat nakakaranas ng ganyan. Sana all, yan, okay. Forda, F-O-R-D-A. Naku, di ko alam ibig sabihin yan, nonchalant. Narinig ko yan sa pamangking ko, nonchalant, pero one word na po ang ibig sabihin yan. Nonchalant, na it's an English word, actually, na ang ibig sabihin niyan ay kalma, unconcerned, emotionally unaffected, parang walang pakialam, ganun lang, kahit pa sa mga sitwasyon na supposedly umaasa yung ibang tao na mas strong ang iyong behavior, yung reaction, pero siya wala lang. Ngayon po, yung word na yan, nagkaroon ng bagong meaning ngayong panahon ng mga kabataan, na ngayon, ang ibig sabihin na pag ginamit yan, at narinig ko yan na ginamit ng pamangkin ko one time over lunch, na ang ibig sabihin ay wala lang, walang pakialam. Ganun na yung mas malawak na yung ibig sabihin, Hindi naapektuhan, walang pakialam, kalmado, kahit kunwari medyo mas siguro mas inaasahan na heavier yung reaction, pero siya, kalma siya. Ayan. So, parang wala siyang pakialam kung ano man nangyayari sa paligid niya. Marami pong mga kabataan ng ganyan ng behavior ngayon, hindi lang dahil hindi sila nakikinig, kundi walang pakialam. Walang pakialam sa mundong ito. Ayan. So, yan po. Sa Filipino, nananatili na kalmado ang isang tao, okay, na parang walang pakialam kahit kunwari natalo na sila, walang pakialam, gano'n. So, paano yan ginagamit, yung salitang nonchalant, sa social media? Usually po, ginagamit yung nonchalant na yan kapag nagpipicture sila ng isang tao na hindi expressive, hindi sweet, hindi madaling mag-reply, walang emotion, kulang kahit may problema. Okay, so gano'n yung ibig sabihin yan.
Ngayon may mga bagong word na yan nga, yung mga salitang yan, ano. At the same time ay meron ding mga iba pang mga salita. Actually marami ito, no. Yung iba hindi ko nga ibig sabihin, no. Delulu. Ang ibig sabihin delusional. Ito ay isang internet slang. Situationship. O, di ba? Meron bang ganong English, no? Pero sa Filipino po, kumbaga natagalize, no? So, situationship, na ang ibig sabihin, undefined relationship. O, ano pa? Ginagamit po ito sa social media. Ghosting. Ito, narinig ko na rin to. Naging topic na rin natin ito one time, no? Ghosting, suddenly ending communication. Ibig sabihin, friends kayo ngayon, bukas di mo na alam. Blinak ka niya, pinutol niya lahat ng communications sa'yo. Ghosting ang tawag doon, best friend. At usually, ginagamit po yan sa social media. Literal na tinatanggal ka sa list of friends niya. Ghosting ang tawag doon. Hindi mo alam, hindi na pala kayo friends, no? Ano pa yung mga salitang yan? Flex. Flex ko lang yung anak ko. Nag-graduate ng summa cum laude. Ayan, flex. Ang ibig sabihin ng flex, you are showing off proudly. Okay, English pa rin po yun, ano? Pero lumawak yung ibig sabihin. Dati pag sinabi mong flex, yung ini-stretch, yung mga ganyan, no? Pero ngayon, pag sinabi mong flex, pagyayabang ko lang. Parang ganon ang ibig sabihin yan. Clout, popularity or influence. Cancelled, public rejection. Dati, pag sinabong cancel, kunwari may kontrata, canceled. May flight, canceled. Ngayon, lumawak yung ibig sabihin ng salitang canceled, no? Public rejection. His opinion was canceled by the public. Yung mga tao, hindi tinanggap yung kanyang opinion. Yan. Doom scrolling. Ngayon ko lang nakita ito, no? At ngayon ko lang narinig. Scrolling, one word po, doom at saka scrolling, no? Doom scrolling, endless negative scrolling. At yan ay ginagamit po sa ngayong panahon ng digital age. Healing. Katawa na, yung word mo na nabudol. Nabudol ka, no? Naririnig mo yan, ano, best friend? Na-scam ka. Yun. Na-scam ka. Namili ka, impulse buying, nabudol ka, mali pala, pangit pala, palpak pala yung binili mo. So, sasabihin nila, nabudol ako dyan. Yun. So, yan po ay bagong Filipino slang na nag-expand yung ibig sabihin, natanggap as part of the common Filipino language na ginagamit po natin araw-araw. Healing, H-E-A-L-I-N-G, healing. At ngayon, yung word na healing ay hindi na lamang konektado doon sa, kunwari may sakit ka, tapos gumaling ka, di ba? Nagpa-doktor ka, guminom ka ng gamot, gumaling ka. Nasugat ka, nilagyan ng gamot, gumaling ka. Ngayon, merong mas malawak na ibig sabihin ang salitang healing. At yan ay kung ikaw ay inaalagaan mo yung sarili mo, self-care, yung minamahal mo at iniingatan mo ang iyong katawan, ang iyong sarili mismo. Ang tawag doon ay healing. Yan, it's a new Filipino usage. Old word, pero nagbago at nadagdagan yung ibig sabihin. Kung halimbawa, naririnig natin, sinasabi ng mga friends natin, nasa healing process ako ngayon eh. Yan, healing process. Iba na yung ibig sabihin nun, hindi na siya nagpapagaling dahil may sugat siya, may sakit siya sa katawan niya physically, kundi this is more on emotion. No? Healing process. Okay. Adulting is another Filipino word na tanggap natin bilang isang Tagalog or Filipino word na ngayon ang ibig sabihin ay kapag ang isang tao ay umaarte o nag-iisip or nagaganap at tinatanggap na ang kanyang edad ay hindi dahil siya ay matanda na, kundi siya ay nagbabago mula sa pagiging bata at ngayon ay nagiging mas adult, matured na siya. Adulting ang tawag doon. Okay. Resibo. Proof of evidence. No?
meron pang ibig sabihin na iba yung salitang resibo. Usually, ginagamit po natin yan kapag tayo bumibili, humihingi tayo ng resibo, di ba? Patunay na meron tayong ebidensya na tayo ay bumili. This time, mas malaki yung ibig sabihin ng word na resibo kasi ito ay kinukuha mo as proof ng kahit anong ginawa sa'yo, ginawa mo, hindi lang binili, kundi yung iba pang actions na ginagawa natin. Resibo na ang tawag doon, no? Nauso po yan, sa panahon ng Bini. Mga Bini ang nag-express niyan, no? Pop culture. At yan ay naging international symbol yan ng saya, cheer, expression. Yan, ako yung mga young people, tuwang-tuwa sila kapag yung mga seniors na katulad ko ang gumagamit niyan. Tumatawa sila at natutuwa sila. Ay, si teacher, si best friend Lily, alam niya yung A. Oh, yeah. Ayan, best friend. Sige, mamaya po sa pagbabalik natin ay titignan natin yung iba pang mga other sides ng Filipino language po natin at papaano bang nag-evolve ang iba pang mga Filipino words. Dito po yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Ayan po, best friend Lily Garcia pa rin ang inyo pong kasama sa oras na ito at kayo pa rin ay nakikinig sa atin pong 1143 DZMR. At hindi ka lang nakikinig, best friend, nanunood ka pa. Yan ang maganda sa technology, Nasaan man ako sa oras na ito, naririnig mo ako sa programa natin, nakikita mo ako, ang beauty ko ay ganun pa rin, di ba? At ang mga salitang Filipino na pinag-uusapan pa rin po natin ay hindi namamatay. Bagkus, ang Filipino language po natin ay nag-i-evolve. Yan. Wish ko lang let's see if we can interview some special people para sa ating pong programa dito at ang tatalakayin naman natin ay ang ating wikang Filipino. Ngayon, yung pong mga salita na bago, quote unquote, sa totoo lang hindi bago, kaya lang nag-i-evolve nga yung atin pong mga salita. Bakit mahalaga na tingnan po natin ito? Kasi ako minsan ang mga statements natin is something like, wala na, patay na yung ating wikang Filipino. At dahil patay na ang wikang Filipino, kaya English na lang ang gamitin natin. I remember na nung pong siguro mga 35 years ago, ay napag-usapan na ang language, at ang prediction po ng maraming mga linguist, at kahit pa sa school sa classroom ay I think naging part ng isang discussion namin yan when we were in high school, dahil ang sabi po nila, mawawala ang English language, mapapalitan ng French, at meron pang ibang nag-project na Chinese ang papalit na world language. But fast forward po tayo 35-40 years after, nag-evolve ang language natin. Ngayon, dahil po sa technology, hindi na kailangan pang mag-aral ka ng English, sa totoo lang. Although, marami pa rin, ang gustong matuto ng English. Pero, dahil po sa technology, yung translation ng mga languages po, ng mga wika, ay napakabilis.
Ngayon, meron ng translator. Habang nagsasalita ako, kunwari ngayon, ng Tagalog, ng Filipino, merong command na gagawin dun sa mic, dun sa program, dun sa, kung ikay nakikinig sa akin, sa pamamagitan ng Facebook page ng 1143. Pwede na pong i-translate yan. No? Yung naririnig mo, ay translation na ng sinasabi ko sa English. Pwede na po ngayon yan. Ngayon, meron pong 180 words, na mga tinatawag na mga katutubong salita, katutubong wika sa Pilipinas, at marami po dito ay ambag actually ng iba't ibang mga tribo na kung saan nanggaling ang mga Pilipino. At yan ay hindi ibig sabihin nawawala yung ating wika. Bagkos, dyan natin nakikita na nag-e-evolve at yumayaman yung ating pambansang wika. Ako personally, ang lagi kong sinasabi ang lungkot naman nawawala na ang Filipino word, no? Pero hindi. If you will look at the bigger picture pala, nag-e-evolve. I think, and that is the right answer. Hindi po nawawala. Katulad din ng ibang mga wika na nahahaluan ng ibang mga salita or wika galing sa ibang mga bansa. At ang nangyayari ay nadadagdagan yung natatanggap or tinatanggap na mga salita. Kung maalala mo, best friend, yung word na nukwa, Ilocano yan, pero tanggap na po sa Philippine language natin, nukwa. Ngani, naririnig natin ng mga young people dyan, no? Ngani. Hindi ko alam ibig sabihin nun pero naririnig kong expression. Dinadagdag doon sa dulo ng mga salita na ginagamit po ng mga kabataan. Ngani. Ayan. Meron pang isa na ako mismo ginagamit ko, yung jologs. Jologs. Okay. Halimbawa, yung salitang ambagan, ito yung sama-samang pagtutulungan, yun po yung ibig sabihin, no? So, hindi natin ginagamit, aside from word na bayanihan, ngayon ay tanggap na yung salitang ambagan, na ang ibig sabihin, sama-samang pagtutulungan. Ito ay galing sa salitang, pinagmulan po nito ay katutubong Filipino. Okay, ayan. Ano pa? Isang salita na bago. Maring bago, pero sa totoo lang ay gamit, no? Yung salitang kalinangan. Ayan, kalinangan. Kultura at pag-unlad. At ito po ay isang sinaunang Tagalog. Yun ang source, no? So actually, ang ginagawa po natin ngayon, minimension natin yung salita, tapos yung ibig sabihin, tapos kung saan galing yung mga salitang yan. So, sabi natin kanina, ambagan, ang ibig sabihin, sama-samang pagtutulungan, at ito ay galing sa katutubong Filipino. Ito pang isang salita, best friends, saliksik, research, ang ibig sabihin yan. At ito ay makabagong Filipino. Pero sa totoo lang, matagal ko nang naririnig yan, no? Pero pananaliksik, saliksik, nananaliksik. Yan mga Filipino words na galing po sa salitang saliksik. Eto, ngayon ko lang to nabasa at ngayon ko din lang nalaman at narinig. Dalumat. Di ba? Narinig mo na ba yan, best friend? Dalumat. Na ang ibig sabihin, deep analysis. Deep concept. At yan ay ginagamit po academically sa wikang Filipino. Yan, akademikong Filipino. Ano yung salita? Dalumat. Ito pa, best friend. Sipnayan. Alam mo siguro yan. Sipnayan. Pero ako hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Nabasa ko na ito dati. Pero nakalimutan ko na ano ibig sabihin. Ang ibig sabihin, mathematics. Ayun ha. Sa halip na sabihin mong math, sipnayan. Anong grade mo sa sipnayan? Anong grade mo sa math? Yun ang ibig sabihin nun. Sipnayan. At yan po ay isang purong salitang Filipino. Ayan ha, best friend. Sipnayan. Agham. Nakikita rin natin yan sa mga bulletin boards, no? Ay, nako. Sipnayan, agham. Ang ibig sabihin,
science. At yan po ay isang lumang Tagalog. Lumang Tagalog. Malikhaing, creative, no? Ito ay isang Filipino word. Okay. Katuwang, partner or helper. Usually naririnig natin yan pag dinidescribe ang asawa, no? Ang katuwang ko sa buhay. Yan, helper, katulong mo sa buhay. Kasama mo sa trabaho, katuwang. Partner, helper, at yan ay isang Tagalog. Mamaya sa pagbabalik ng ating program, tatapusin po natin yung kwentuhan na yan tungkol sa mga salitang nais nating bigyan ng deeper and better meaning. Yan. Dito lamang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay! Wika kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay sipnayan. Sipnayan. Sa geometry, sukgisan. Sukgisan. Sa trigonometry, tatsihaan. Tatsihaan. At sa algebra, panandaan. Panandaan. Tandaan, Sukgisan, tatsihaan, at panandaan. sa wikang Filipino. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Nagsasahin papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ayan po, Best Friend Lily Garcia pa rin ang inyong kasama at pinag-uusapan pa rin po natin ang ating wikang Filipino. Hindi lang actually 20 words ito, pero mga salitang bago, maring bago sa pandinig mo, best friend. At tinitingnan natin kung saan ba galing itong mga wikang Filipinong ito. Ayan ha, kapatid. Sige, nako, at sabi natin kanina, kung ang sipnayan ay math at ang agham ay science, luntian naman ay green. Meron niya dun sa kinakanta ni Cari Granada, at the end of our program, Ang ganda, at ang ibig sabihin ay kulay green. Ito ay isang salita na galing sa katutubong Pilipino. Ulitin natin, katutubong Filipino. Ayan ha, best friend. Katuwang, ugnayan. Tagalog din yan, Ito ay isang Tagalog. Tingnan mo, tama ako. Tagalog ang sinabi. Relationship. Ayan. Ugnayan, relationship. May ugnayan sila. Diba? Hindi ko alam na yun ang ibig sabihin niyan. Relationship. Akala ko pag sinabing ugnayan, meeting. Hindi pala, Ugnayan. Ayun. Ugnayan, relationship. Ito ay isang salitang Tagalog. Talakayan, yun ang discussion. Yun ang ibig sabihin, discussion. At ito rin ay isang Tagalog word. Bayanihan. Magkaiba yung bayanihan sa sinabi natin kanina na ambagan, ha, best friend? Ang bayanihan ay community cooperation. Ito ay nagmumula po sa katutubong kultura. Tingnan mo itong mga salitang ito, kahit po Filipino lahat, pero kung aaralin pala natin yung origin ng mga salitang ito, iba-iba pala ang pinanggalingan, di ba? Lumang Tagalog, katutubong Filipino, Tagalog, magkaiba pala yon. Katutubong kultura, makabagong gamit, lumang Filipino, katutubong salita, modern Filipino, magkakaiba pala ang ibig sabihin niyan. Okay, tingnan natin. Pagsasakapangyarihan, ang haba, pagsasakapangyarihan, 8 syllables. Empowerment. English na lang. Pagsasakapangyarihan. Pagsasakapangyarihan. Na ang ibig sabihin, empowerment. Ito ay isang makabagong gamit. Suliranin. Problem. Issue. Ay, problema ang gamit natin yan. Anong issue mo?
Anong suliranin mo? Ano ang problema mo? Pero ang gamit natin usually suliranin. Sa mga drama naririnig po natin yan. Anong suliranin mo? Sa mga wikang Filipino, ang suliranin ko ay, hindi niyo sinasabing ang problema ko ay. Anong issue sa'yo? Ang issue sa akin, sa halip na sabihin mo, ang suliranin sa akin. Okay. Yang word na suliranin ay isang lumang Filipino. Ito pa, best friend, hindi rin natin masyadong ginagamit. Pagkamalikhain, ginagawa na lang natin creativity. Very creative yung anak mo. Hindi na natin sinasabi na may pagkamalikhain yung anak mo. Saan galing yung salitang yan, no? Filipino word. Okay, Filipino word. Pamana, naririnig pa rin natin yan. Heritage. At ito ay galing sa katutubong salita. Yan. Tagapagdaloy. Ito, first time ko pong marinig ito. Ano sa palagay mo ibig sabihin ng salitang tagapagdaloy, best friend? Facilitator. Ngayon alam ko na. Tagapagdaloy, facilitator. Okay? At ito ay galing sa Modern Filipino. Imagine that, ha? Modern Filipino ang description dyan. Ayan, best friend. So, tagapagdaloy. Sana hindi ko makalimutan, no? Sipnayan. Ano na nga ibig sabihin ng sipnayan? Nasa na yung mathematics. Yan, sipnayan, agham, science, luntian, green, pagsasakapangyarihan, empowerment, pagsasakapangyarihan, empowerment. Tagapagdaloy, facilitator. Ito pa, best friend. Pagsulong, advancement. Ito ay isang Filipino word. Kalusugan, health, katutubong salita. Tingnan mo, katutubong salita ang origin, no? Kalikasan, environment, nature, at ang salitang kalikasan ay sinaunang Filipino. So, paano pong nag-evolve ang ating mga salita katulad ng mga na-mention natin kanina? Yan po ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Alam mo bang ang katagang, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Na mula sa sikat na tulang sa aking mga kabata ay hindi talaga sinabi ni Gat Jose Rizal? Ito ang kumpirmasyon ng historian na si Ambeth Ocampo at ang dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Pero, umukit ito sa kasaysayan at sa pagmamahal ng mga Pilipino sa wika at panitikan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Paalalang hatid ng inyong FEBC. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang wikang Filipino at papaanong nag-evolve ang mga salitang ito. So, na-mention po natin ang mga salitang kalikasan, suliranin, tagapagdaloy, pagsulong, pamana, sipnayan, agham. Teka, yung empowerment ang nakalimutan ko na naman. Ano ba ibig sabihin ng empowerment? Pagsasakapangyarihan. Ayan. At ito palang mga salitang ito ay galing po sa iba't ibang mga hiram na salita. Kunwari, Malay. Malay po ay salita ng mga taga-Malaysia. O kaya Malay, no? Malay. Pero usually ang basa nila diyan ay Malay, no? Malaysia, Malay. Sanskrit, Kastila, Hokkien. Ito po ay isang dialect sa China, no? Hokkien. At marami po sa mga unang inchik na dumating po sa Pilipinas ay mga Hokkien po ang kanilang salita. Pwede rin galing sa English ang ibang mga salita at mga katutubong wikang Filipino. Kaya yung pong na-mention po natin kanina tungkol sa source o kaya yung origin, yung pinagmulan ng mga languages na yan, katutubong Filipino, katutubong Tagalog, magkaiba yon, no? Makabagong Filipino, akademikong Filipino, purong salitang Filipino, lumang Tagalog, katutubong Filipino,
Tagalog, magkakaiba pala yun. Iba pa rin din yung katutubong kultura, makabagong gamit, lumang Filipino. Iba rin po yung modern Filipino. So, yan ang mga sources ng mga Filipino dialect words natin, no? Malay, Sanskrit, Kastila naman ang iba, Chino o kaya yung Hokkien na tinatawag natin. Pwede rin pong galing sa English word. Marami din po tayong mga salita na galing po sa French, no? Ayan, halimbawa, yung salitang guro. Guro o guro. Hindi ko alam kung ano nang tama dyan, ano. Ang aking guro ay si Binibining Garcia. Yan. Yung pong salitang guro ay galing po sa Sanskrit. Pag sinabi nating Sanskrit, yan ay galing po sa India. Yan. Panishad, Verda, yata. Verda, no? Pero Indian word po. Indian dialect, no? Ang Sanskrit na, ang ibig sabihin ay pinino. Pinino. O kaya ay inayos na, kumbaga sa semento na finish. Parang ganon, no? At yung ibang mga salita po natin ay galing dyan. Halimbawa, yung na-mention po natin kanina na yung salitang guro ay mula po sa Sanskrit. Kwento ay galing sa Spain, Spanish, no? Susi ay isang salitang galing sa Hokkien, Chinese. Agham, ito ay isang katutubong Filipino. Bayanihan, mula sa tradisyong Filipino. Ngayon, yan po yan sa Wikipedia, ha? Ngayon, dahil po sa technology, dahil sa social media, dahil sa education, umusbong po ang mga bagong salita. Saliksik, sipnayan, dalumat, pagsasakapangyarihan, tagapagdaloy. Ayan, ha? At ngayon, ginagamit po yung mga salitang yan sa government, sa academics, at sa social media. So, buhay na buhay ang wikang Filipino, best friend. Oo. At patuloy po itong nagbabago dahil nag-i-evolve ang atin pong wika. Oo. Niyayakap natin at tinatanggap natin ang ibang mga salita galing sa iba't ibang mga wika. Pero yung sasabihin natin na patay na ang wikang Filipino, hindi pala. Ayan ha kapatid, hindi pala, pero nagbabago. Walang pinag-iba yan sa usong damit, di ba? Nung panahon ko, uso po ang bell bottom. Ngayon, iba na ang tawag nila doon. Naririnig kong sinasabi ng mga bata, trousers. Di ba? Nung panahon ko, may mga panahon na ang pantalon uso pa yung hapit. Hanggang lumuwang. Kahit po yung blouse, yung mga ganon, no? So, ganon din ang wika, nag-i-evolve. At dahil din sa technology, nakakahiram po tayo at dumarami ang mga salita na galing sa ibang bansa na tinatanggap at niyayakap natin bilang kasama or bilang parte ng ating wika. Ayan, best friend. So, may mga salita na minana po natin, bayanihan, kalikasan, pamana, kalinangan, katuwang. Yan po ay mga salita na minana po natin. Ayan, best friend. May mga salitang pang-edukasyon. Ayun, mention natin kanina, sipnayan, agham, yung mga salitang yun, dalumat, talakayan, tagapagpadaloy, facilitator. Ayan ha, best friend. So, yung bang mga Taglish words nakakatulong ba? No? Nawawala ba yung Filipino? Paano natin mapapayaman yung wika natin? Ang sagot dyan, best friend, sabi po ng mga linguist, no? Ito po yung mga nag-aaral lang tungkol sa mga wika. Ang Filipino language po natin lumalawak, dumadami, at tinatanggap ng mas maraming tao yung Taglish. Tanggap na ngayon, no? Hindi na maiwasan. In fact, may mga libro na naisulat sa Taglish. At kahit pa dito sa program po natin, gamit na gamit ang Taglish. Kasi ang basic na language na ginagamit ko po sa program natin ay English talaga at saka Tagalog. Parang sa isang sentence ko nga, hindi pwedeng walang English na kahalo. Ang tawag doon ay Taglish. Ayan. Basta importante, best friend, walang corrupt communication na lumalabas sa bunganga mo, kapatid. Let no corrupt conversation proceed out of your mouth. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29. Di ba? Gamitin natin ang salita, ang language natin ng maayos at tama.
And I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan natin ngayong araw, kapatid, at nagkaroon ka ng mas malawak na kaalaman tungkol sa wika at ang ating wikang Filipino. Dito lamang yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Magkaunay tayo sa bawat isa, nag-uusap, nagmamahal, nagsasama-sama dahil ikaw ay aking kapatid, sagot kita. Magkaunay tayo sa pagmamahal kay Kristo, pag-ibig at kalinga niya na nagmula sa Ama ang nagpatibay ng ating pagsasama. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nagkarang panahon hanggang sa ngayon, sa himpapawid at sa iba pang mabuting paraan, ipinahayag si Kristo sa ating mundo. Oh, 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 oh. Magkasama tayo, magkaunay tayo sa pagmamahal kay Kristo, pag-ibig at kalinga niya na nagmula sa Ama ang nagpatibay ng ating pagsasama. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nakarang panahon hanggang sa ngayon, sa himpapawid at sa iba pang mabuting paraan, ipinahayag si Kristo sa ating mundo. Oh, 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 oh. Magkasama tayo. Oh, 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 oh. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nakaraang panahon hanggang sa ngayon, sa himpapawid at sa iba pang mabuting paraan, ipinahayag si Kristo. Magkaunay tayo sa bawat isa sa nakaraang panahon hanggang sa ngayon, sa himpapawid at sa iba pang mabuting paraan, ipinahayag si Kristo sa ating mundo. Oh, 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 oh. Magkasama tayo. Oh, 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 oh. Magkasama tayo. Pagbati Corner! Nice nating batiin ang atin pong mga best friends na nakikinig po sa ating program. Good morning! Happy birthday, Nika Ilagan Abiyad, Richard Deza, Jojo Fernandez, Samuel Castillo, Che Garzon Dizon, Benjamin Basena at Ariel Dukusin. Happy birthday sa inyo at ang Panginoon ang siya magbigay sa inyo ng biyaya ng masarap na buhay, matamis na buhay at malayo sa sakit at araw-araw na proteksyon galing sa ating Panginoon. Kaya natin, in Jesus' name, Amen. At salamat sa pakikinig po ninyo sa ating program. Salamat din sa ating mga best friends na patuloy na sumusuporta sa atin. Thank you din kay JM, kay Val. Kasama po natin sila sa technical room, no? Sila ang dahilan at kasama si Janine. Kaya po naririnig po ninyo kami sa DZMR. Nasaan man ako sa oras na ito ay naririnig mo ako, best friend. O, di ba?
Kaya nga sabi ko, salamat sa technology. Ganon, gamitin natin ang technology sa mabuting paraan, hindi para manloko. At kung gusto mo rin naman na tumulong upang makatulong ka na makapag-distribute tayo ng mga radyo sa mga lugar na hindi po inaabot ng ebanghelyo, pwede po kayong sumali sa ating fundraising. Ang number po na pwede po ninyong pagpadalhan sa BPI account ng Far East Broadcasting Company, 867-308-1178. Huwag mong kalimutan, best friend, yan ang number na lagi nating binabasa sa radyo. At hopefully, ikaw ay nagpapadala sa pamamagitan po ng 867-308-1178. Bank account number po yan ng DZMR 1143. Ang bank account name po natin is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Ayan po ha. Sa BPI po yan. BPI. Okay. At dun sa mga best friends natin na halimbawa meron kang mga prayer requests o kaya naman ay mayroon kang mga gustong topics na pag-usapan po natin, mag-text lang po kayo ha. Pwede ka mag-PM sa akin, no? Like, share, and buksan mo na rin, don't add me as your friend kasi hindi na po ako nakaka-accept. Masyado na pong marami yung nakalimit na po ako. So, ang gawin lang po ninyo ay like and share. Yun po. Follow, like, and share po tayo. Ang pangalan ko po sa Facebook page ay Teacher Lily Garcia. Ganun din na present din po ang 1143 DZMR. Yan pangalan naman ng Facebook page ng DZMR, Tapos sa YouTube, meron din po tayo, 1143 DZMR. Online ay, yung pong ating website ay 1143dzmr.caster.fm. Ayan ha, best friends. Sige po, patuloy po tayong maging best of friends dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. All day and play my music. You make my spirit soar. I found a perfect socket. With you, life's not a bore. Radio, you give me a song to sing. Melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Colossians chapter 4 verse 6. Sinabi na natin kanina pero magandang ulitin din po natin, Let your speech be always with grace. Ang iyong pananalita ay maging may biyaya sa tuwina. Pag nagsasalita tayo, dapat nabibless ang ibang tao. Hindi po sila nagagalit. Hindi sila nagagalit sa atin kasi ginagamit natin ang regalo ng Diyos na ability natin para magsalita para biyayaan ang ibang tao. Kaya tama yung sinasabi ng Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace. Meron pa nga sinabi na seasoned with salt, merong alat. Di ba maganda yung mga naririnig natin? Kasi yung sa pagkain, mas masarap ang pagkain pag medyo may asin, di ba? Kaysa naman walang kalasa-lasa. So, ganun din ang salita po natin. Dapat yung nakakarinig, ay natutuwa sa mga sinasabi natin. Hindi yung nagagalit sila o kaya naiinis sila. So, wag natin gamitin yung words natin, yung language natin, yung bibig natin para manira ng ibang tao, para makipag-away, para magmura. Yan. Kasi ito po, ang katawan natin, ay templo ng Diyos. So, bakit natin sisiraan? Bakit natin sisirain? Ayun. Ang wika ng isang bansa ay buhay ang ipinapakita po. At ang wika, whether we like it or not, lalago. So, lumalago po kahit yung ating wikang Filipino. At sana, kasabay ng paglago ng wikang Filipino,
ay kasabay din po yung paglago natin bilang isang bansa economically. Ang bawat salitang Filipino ay may kasaysayan, kultura, may pagkakakilanlan. Kaya nga yung mga na-mention natin kanina na yung mga salita natin galing sa katutubong Filipino, galing sa wikang Ingles, galing sa wikang Hokkien, galing sa Sanskrit at marami pang iba. So kapag pinagyaman po natin ang ating wika, pinagyayaman din po natin ang ating pagka-Pilipino. Kung kalimutan yan, best friend. Kaya ngayong linggo po, pumili tayo ng isang bagong salita na pwede nating i-share at pwede nating gamitin, no, sa pang-araw-araw nating pananalita. Sa school man yan, sa trabaho man yan, pagpunta natin sa palengke, o kaya paggamit natin sa social media, sama-sama nating buhayin ang ating wikang Filipino. At sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang buri, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda